mga bagong bayani kung ituring natin na mga tinatawag na overseas Filipino workers o OFW. Yung pong ipinapadala kasi nilang limpak-limpak na pera ang siyang bumubuhay at hindi lang yan, nagpapasigla pa sa ating ekonomiya. Pero merong pong mga OFW na umuwi dito sa ating bansa na butas ang bulsa. Narito ang special report ni Joseph Murong. Gusto ko pong makaalis para maipagkumat ko po ang aking asawa. Para makatapos ang aking bunsong anak. Para sa pamilya ko. Sila ang itinuturing na bagong bayani ng bansa, tinitiis malayo sa pamilya, humaharap sa maraming hamon. At madalas, nagiging biktima pa ng mga pang-aabuso, mabigyan lamang na mas magandang buhay ang kanilang mag-anak. Ang kanilang padalang pera din na nakasalba sa bansa mula sa epekto ng krisis pinansyal na sumaklob sa buong mundo noong 2009. Pero bagamat di matatawaran ang kanilang kontribusyon sa pagpapatatag ng ating ekonomiya, may ilan daw sa kanilang nagbabalik-bayan na butas ang bulsa. Sa pag-aaral halimbawa ng microfinance agency na SEDP o Social Enterprise Development Partnerships Incorporated, isa sa 20 OFW na kanilang na-survey sa Europa, bangkarote. Naniniwala ang SEDP, hindi lamang mga OFW sa Europa ang dumadaan sa ganitong problema. Marami pa rin yung kulang yung emergency savings. Yung respondents natin ay, of course, this is not a representative sample of the migrants. This is more an exploratory research. Gaya ni Mang Leo, mahigit 10 taong budget officer sa isang minahan sa Saudi Arabia, pero ang sarili daw niyang pera, di niya nagawang mabudget ng tama. Bawat sentimo, counted. Hindi kagaya ng araw, baliwala yan. Kaya wag na silang matulad ng gano'n. Ang kanyang misis sa mga larawan na lamang binabalik-balikan ang dating ginhawang natamasa. At yung mga refrigerator namin noon, pero ngayon sira na refrigerator galing Saudi pa, made in Italy. Bukod sa bahay, sasakyan at pagpapaaral ng mga anak, isa sa malalaking pinagkakagastusan daw ng mga OFW ang pagpapaganda sa bahay at pagpupundar ng appliances at gadgets. Ang pinakasikat na liquid asset ay cash. No? Ibig sabihin, liquid siya, madali siyang magamit, madali siyang magastos. The reason why nagkakaroon na nababankrupt yung ating mga OFWs is because of you were not able to handle their debt properly. Alam nila kasi meron silang pagkukunan. Minsan kahit hindi na nila kailangan, they tend to borrow. Ang dapat daw ginagawa ng mga OFW sa tuwing kikita, ibawas muna agad ang target na savings sa agastahin ang natitirang pera. Very important yung gumagawa ng budget and to stick to your budget. Ang lahat ng umaalis na OFW dumadaan naman sa financial literacy training ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Yun nga lamang, hindi natin masabing lahat ay nabibigyan natin ng orientasyon. But for as long as they go through the legal recruitment procedures, then they will undergo pre-departure orientation sa nila. Meron po siyang few minutes allotted for financial literacy. ang pagiging isang OFW din daw, swertihan din lamang sa employer. Wala kasing batas na maaasahang poprotekta sa mga OFW mula sa repatriation, layoff, o hindi makatarungan termination ng kanilang kontrata mula sa kanilang employers. Overseas employment is something temporary. It's really contractual in nature. Pero in reality, we have workers working continuously for the same employer over time. May bagong pag-aaral ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabing dumadami na raw ang pamilyang OFW dito sa Pilipinas na natututong mag-impok. Pero paano kapag ang perang inimpok, naubos? Yung startup phase, yan naman ay meron silang kaunting naipupundar, pero lahat ng income nila ay active income. And 90% of migrants are in that stage. Tinatanong namin yun during the training, kung kayo tumigil sa pagtatrabaho, ano yung mangyayari sa pamilya niyo sa Pilipinas? Ang maraming sagot ay, mamamatay sila. Sa kasalukuyan, naglaan ang pamahalaan ng 2 bilyon para sa tulong pinansyal sa mga OFW na biglang napabalik ng bansa. Kaliwat kanan din ang mga programa at pagsasanay na tutulong sa kanilang makapagsimula ng sariling kabuhayan. Pero dadami pa daw ang gaya ni Mang Leo kung ang mga programang ito hindi pakikinggan na mga dapat makarinig nito. They see the need of doing this together.
There's not one institution or one organization that can do it alone. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.